Hello po, magandang gabi. Dahil gabi to, ayan. Finally, tapos na po yung project namin dito sa Lumina Homestanza. Isa po siyang Athena SF na ang pinakasukat niya is 53 square meter floor area, then 63 square meter lot area. So, mas malaki po to sa Angeli SF. Sa pinaka-front extension niya, mas malaki. I-share ko lang po sa inyo. Dito nga po pala, lahat po ng mga basic materials, mga pang-interior na materials, is kami po ang nag-asikaso ni Ray. Pagdating po sa mga accessories, si client po. So, yung mga ilaw na yan, sila po ang bumili. So, again, meron tayong main gate, meron tayong pedestrian. Tara, mag-house tour na tayo. So, katulad naman po lagi ng finished project namin, lagi tayong may trench drainage. Ayan. So, dito po sa mga bago pa lang sa aming YouTube channel, ito po is hardy planks po ito. Hardy planks na magkatalikuran po yan. Ayan siya. So, dito, may pinalagay si client na filter para po yan sa water. So, hindi ko lang alam kung magkano inabot kasi sila po ang nagpa-install niyan. Tapos, dito po sa may garage area, ayan, meron sila ditong maliit na lababo. So, dito yung bill. So, tiles lang po ang ginamit dyan. So, meron din po siyang kasama ang cabinet. Ayan, dyan. So, dito nga po pala sa front extension, ang kisame natin dito is metal spandrel. Metal spandrel. Ayan. So, dito po, pinapalitan nila, sir, ni ma'am, yung kanilang, yung existing nila na bintana. So, ito po is pina-installan ng sliding, reflective, tapos nagpalagay rin po sila nitong grills. Yan, di ba? Bagay na bagay. So, may mga nagtatanong din sa vlog kung ano daw kulay ng wall. Light beige po yan ng rain or shine. Tapos kung mapapansin nyo po, ang door natin wala ng screen door. Ayan. So, ito nga po pala is naka-smart lock. Ayan po, smart lock po siya. So, doon sa mga no ideas, usually kasi ang smart lock, parang nakikita lang natin yan sa mga kahoy. Pero pwede naman pala sa metal. Ayan, no. So, ang galing, di ba? Hindi ko lang alam kung magkano yan, pero siguro mga nag-range siya ng mga 10K din, di ba? Kasama na installation. So, pagpasok po natin dito sa loob, ayan, nagwawalis si Eric. So, ayan na, di ba? Kanina, mayroon po kaming mga inayos, may mga hinabol po kami. So, kung mapapansin nyo sa vlog ko kanina, pagkatanggal po namin yung mga plastic. Ayan. So, pinesto lang po namin na ganito kasi parang according kina sir, parang ganito po ang setup. Pero, bahala na po silang mag-ayos. Kumbaga, tinanggal lang po namin yung mga plastic para wala na rin po silang alalahanin pa. So, napakaganda. Ang quotation po namin dito is with woodworks. Kasi sa pinaka-renovation po namin is with woodworks, yun po yung mga cabinets, yun po yung mga TV console, yun po yung mga storage. So, depende po sa inyo. So, eto po, lahat po ng mga ilaw, accessories, sila po ang lahat ang bumili. Pagdating po sa AC, sa contact ko po sila nagpa-install. So, kung sa amin po kayo magpapagawa, mas maganda po yung contact ko na lang kasi nagkakaroon kami ng coordination
At the same time, iniingatan din po ng installer yung unit mismo, yung bahay. Kasi may mga iba pong installer na walang pakialam. So, palibasa hindi nila kilala yung contractor, bahala na. So, pag ganyan po, pre-installation pa nga yung contact ko, di ba? Mas makakamura pa kayo. Pero syempre, kung gusto nyo na kayo ang maghanap ng installer, wala namang problema, di ba? So, transparent naman tayo. So guys, again, lahat po na nakikita nyo dito sa bahay, sa unit, sila client po ang nag-design. Kung mapapansin nyo yung cove ceiling po natin, naka-PVC panels po yan, tapos naka-curve. Ayan. Hindi siya yung typical na nakikita nyo sa mga finish namin. Ito po yung gusto nila. Tapos, ang lining niya, kala nyo gold. Ano po yan? Parang yung kulay, pintura po sa labas. Yung light beige. Ayan. So, dito nga po pala, gumamit tayo ng 60 by 60 na tiles. Ayan. Tapos, kanina po nag-install kami ng mga ilaw. Ang gaganda, diba? Yung ilaw nila dito, oh. Doon sa may TV area, then sa dining. So, napakasimple lang naman ng renovation para sa isang nagsisimulang pamilya. So, guys, huwag na ako tanungin kung saan to binili yung mga accessories kasi yung may-ari ang nabili. No idea ako. So, pagdating sa TV console, pumili lang po sila ng design. Then, ginaya namin ng bahagyan. Pero not totally talaga gaya. Ayan. So, meron tayong mga drawers. Advice ko rin po sa inyo, mas maganda po yung mga outlets na universal ang gamitin. Para kung tatlo po yung ngipin ng outlet, ng appliances, pwede. So, yung dining, 4-seaters, okay, good. Meron tayong bar counter. Ayan. Actually guys, kung mapapansin nyo, di ba dito, pahabol po kasi to. Kumbaga hindi na siya naisama. So okay lang din naman, walang kaso yung co-open dito. Kasi if ever maglagay po sila ng upuan dito, pwede. So depende pa rin sa nagpapagawa, kaya minsan talaga kailangan updated kayo sa renovation para bago namin maikasa, pwede natin i-go ulit, di ba? So dito po yung bar counter natin, 2 ilaw na yan. Tapos meron din tayong outlet. Tapos dito nga po pala sa kitchen, yung mga appliances dito, sila ma'am din po ang bumili niyan. Yung mga ilalim po ng cabinet, may mga laman, kaya hindi ko nalang bubuksan. Tapos, ayan, yung range hood, may exhaust fan, 2 ilaw, ayan. Dito yung ref, tapos dito yung pantry. Ayan, pantry. Tumihan lang siya. So, di ba guys, ang pagkakaalam ko po dito, nag-compute na po kasi ako ng konti. Parang umabot po yata ng 600 to 700 plus po atang materials. Ayun. So, ito nga po pala yung pina-install na sliding. So, maganda siya kasi meron na siyang yung screen niya mas makapal, para mas matibay. Si tatay po ang gumawa nito. Ayan. So, umabot po ng 31,000. 4 na item po yan. Dalawang bifold. Isang tawag dito, yung tempered glass, tsaka po ito. 4 na item, 31,000 po ata, o 33. So, ganun. Yung bathroom, ito po yung existing na bathroom nila, ma'am. So, bifold na lang po yan. Ayan siya. Actually, okay na okay. Bentang-benta po sa amin ang bifold. Si tatay po ang gumawa nito. Tabi po. Ayan. O, diba? Yung existing na bathroom, 2 tone lang po ng color yan. Actually, parang isa nga lang kasi ang wall natin is gray, tapos ang floor tiles natin is gray, pero ito po kasi matte. Ayan. So, sayang nga lang kasi wala pang water, hindi natin matetesting yung smart toilet, tsaka yung mga gripo dito. Ayan, pati yung shower set.
So, ito po, i-share ko lang sa inyo. Kaya po may ganito kasi may CR sa taas. So, dyan po nakahide yung mga PVC pipes. So, sayang lang, hindi natin ito matitesting. Ayan. Smart toilet. Ayan, kompleto na po siya ng accessories. Naka-tempered glass frameless. 10mm po yung kapal. Kay tatay po yan. So, kailangan talaga may tempered kasi, may glass kasi yung ating smart toilet ganyan. So, medyo masela niyan, hindi pwedeng palaging nababasa. Dito yung remote niya, may outlet tayo dito para saksakan ng ating bowl, toilet bowl, tapos ito yung tissue holder. So, meron din tayo mga towel rack. Tapos, sabi ko nga sa vlog, mas maganda bibili kayo ng lavatory tsaka ng mirror set na. Actually, mas maganda nga ito set na eh. Kasi tingnan nyo naman, meron pa siyang mini cabinet dito sa likod. Ayan po. Tapos, ayan, parang, ayan po. So, nakasaksak naman na yan. Alam ko naka-ano siya eh, hindi ko alam kung saan siya nakakonect. Basta yun. Tapos ito, hindi natin siya matitesting. So, goods na goods. Ayan o. So, guys, ang ganda. Huwag masyadong bibili ng malaking laboratory. Kasi tulad niyan, maliit lang ang bathroom natin. Buti nga po ito. Walang conflict. Ayan. Tapos sa ilalim po ng hagdan, para magamit pa rin yung space, meron tayong storage dito. So, may gamit na rin po yan. Ayan. So, wag natin isasagad kasi wala na po tayong space sa dadaanan. So, meron mga pinapagawa sila, ma'am, na hindi na po namin nagawa lahat. Pero parang na-convert na lang din siya. Ito dapat wala to eh. Itong method tubular divider tsaka to. So, okay lang din naman yun. Parang dagdag bawas na lang. So, doon sa mga napapagawa sa amin, na makakanood ng vlog namin, hindi naman po lahat piniprevious namin. May ilan lang na kino-convert or kino-consider. So, dito po sa staircase, matarik po talaga yan kasi existing na nga po eh. Ayan. So, tiles lang po ang ginamit dito. Tapos, ang pintura natin, para tong ano eh, boysen po siya, pero ibang timpla ng boysen. Hindi po siya yung wind whisper, hindi. Iba. Isa-search ko na lang po, tapos ilalagay ko sa ating vlog. Diba? So, ang ginamit dito tiles na parang kahoy, 20 by 100 ang sukat. Ayan. Sa second floor, may 2 kwarto lang. Tapos isang bathroom. Ayan o. Ito yung kanilang yung kanilang pendant light dito. So, unahin na natin yung kwarto. Ayan po. Yung kwarto, ganito siya kalaki. Ayan, naka-PVC panels, may AC na rin. Yung sliding natin na wardrobe cabinet. Ayan, kahoy lang po ito. Ayan. Ito po siya. Ayan o. Para makita nyo lang. So, maganda rin talaga na meron ka ng built-in. Kumbaga, bibili ka na lang ng damit, i-store mo na lang siya dyan. Hindi ka na maglalagay ng mga Durabox, di ba? So, naka-PVC panels, 4 na pin lights, isang center light, tapos dito, merong drawer. Pwede siyang maglagay ng salamin dito. Tapos dito po, merong mga nakalagay na gamit na. Tapos yung kahoy natin, kahoy lang po itong pinto natin. Tapos, ganito po yung binili nilang lock set. Si Reyna po nag-install. Medyo mahirap nga lang, pero kaya naman. So, ito po naka-varnish lang. Lumabas yung natural look ng ating kahoy. Ng ating pinto, I mean. Tapos yung tiles po natin dito, 60 by 60 rin po yan, matte. Hindi po siya wadulas. Ayan.
So, dito po sa second room, may mali tayong hallway dito. Ayan. So, dito po, may maliit na kwarto dito. Nag-abang lang po kami ng outlet para sa AC. So, baka pagdating ng araw, magpalagay sila at may magkwarto dito. Ayan. So, curtain rod ang nilagay natin. Ayan o, diba? Ang galing. Isang ilaw, 4 na pin lights. Isang center light, I mean. So, same lang yung pinto na ginamit namin dyan. Ayan po. Tapos dito, ito po yung sinasabi ko sa inyo, 31,000, 33,000, 4 na item, 2 bifold, isang tempered glass, isang sliding. Ayan. So, bagay na bagay po sa inyo yung ganito. Bifold lang siya para talagang yung space, di ba? Walang conflict. Ayan, pasensya na at medyo may hingal, mainit talaga. Pero kaya yan. Ito po yung bathroom dito sa second floor. 2 bintana po yan. Sinarahan na po namin yan. Tapos, sa baba, black, parang black or dark gray po ang peg doon. Dito naman, puro ganito po. Stainless ang color. So, ang ganda rin ng ating shower set to. Diba? Kasi hindi natin talaga siya matitesting dahil walang water. So, meron din tayo ditong exhaust fan. Ayan. Tapos, katulad po na nasabi ko, set na rin po to. Maganda talaga pag set na. Para wala ka ng problema. Ayan o. O, diba? Ang ganda rin eh. Maganda siya. In fairness. Ayan o. So, meron tayong towel holder. Ayan, meron din tayong lalagyan ng tissue. Actually, dapat dito siya. Kaso, yung space kasi masyado, syempre, malit lang talaga yung bathroom eh. So, kung dito namin siya ilalagay, hindi naman ilalagay yung tissue. So, siguro ito na yung okay na yan. Consider na lang din talaga. So, again, same lang yung tiles, baba taas. 30 by 60 na porcelain, tapos 60 by 60 na medyo matte. Ayan. Naka-PVC panels din po yan. Isang ilaw lang, tapos exhaust fan. So, goods. Goods na goods. Meron tayong trash bin. Ayan. O, diba? Ang galing. So, actually, parang nag-start kami dito August, September, October, November. So, parang 3 months, 4 months. 3 months, 4 months na po kami dito. Pa-turnover na. So, pagdating po sa materials, umabot po siya ng 600,000 to 700,000. Hindi pa po kasali yung mga accessories. Ayan, hindi po kasama yung mga accessories dito. Pero I think, naku, mamahal. Sa toilet bowl pa lang, ang mahal na eh. So, I think umabot siya ng baka 1M din. Kasi hindi rin biro talaga eh. Hindi rin po biro talaga yung mga gamit nila. Kasi tingnan nyo, heto, kung isasama nyo yung mga yan, ayan po. So, pagdating po sa labor, mas mataas po yung materials. So, mura na po yung singil namin talaga. Usually kasi kadalasan, 50-50, 50-60, parang gano'n. Pero sa amin, tingnan nyo, umabot na ng milyon yung materials, pero wala pa sa kalahating milyon ang labor namin sa Lumina. Mas mababa kami sa Lumina kumpara sa labas ng Lumina. So, wag nyo po ikumpara yun. So again, nagpapasalamat po ako sa buong team ng Team Ray House Makeover kasi hindi naman talaga to possible kung wala rin naman sila. So nagpapasalamat ako kasi tumatagal ang team namin tapos nadadagdagan. Nagpapasalamat din ako kay clients ko, kay na ma'am tsaka kay sir, maraming salamat kasi nagtiwala sila sa amin. Actually, challenge to sa amin kung paano namin siya matatapos kasi walang tubig. Wala pong tubig. Nakita ko yung team ko, nag-iikip pa po doon sa kabilang unit, sa hawak ng isang unit dyan na ginawa namin. Tapos, sad to say, biglang nagkaroon ng problema ang Prime sa tubig.
Actually, patapos naman na rin siya. Pero syempre, mas madaling kumilos kung may tubig. So, nalulungkot lang ako kasi sa part ng may-ari. Syempre, excited na sila magpagawa. Nung nagawa naman na, ang problema naman, walang tubig. So, yun lang ang nakakasad doon. Pero dito naman po sa Lumina, mayroon naman po siyang rasyon. Pero iba pa rin kung talagang dadaloy dyan sa gripo natin. So, nagpapasalamat din po kay Lord. Nako, napaka swerte namin kasi hindi kami nawawalan ng projects. Marami nagtitiwala. Ang daming binibigyan ni Lord ng projects sa amin. So, nakakatuwa. Maraming salamat din kay Ray, sa asawa ko kasi syempre, kami dito team kami, effort talaga namin lahat, mula umpisa hanggang matapos. And kay ma'am tsaka kay sir, wala tayong magiging problema, basta maayos lang yung approach sa amin. Napakabait namin mag-asawa, pero kung iba po yung magiging trato sa amin, baka magbago kami. Kaya kung may concern, may problema about sa unit, madali lang nyo po kaming kausapin. Huwag po natin haluan ng galit, samahan ng galit. Mahal papunas nga. Papunas. So magpa-vlog pa ako ng pang Facebook. Kasi ito pang YouTube to So yun lang, dun sa mga makakapanood ng aking vlog. Ano kasi kami, sensitive kami. Kasi syempre, ang pinayaran nyo lang naman yung pinaka-labor. Kasi may iba kasi, pag nagkaroon ng problema yung unit, galit agad. Kami napakadali namin lapitan, lalo na si Ray. Konting paayos ka nga lang dyan, or kahit medyo malaki yung ipapaayos mo, andyan kami agad. Pero kung magkakaroon ng problema sa pagtrato, sa treatment, siguro magbabago kami. Ayun. So, kaya doon po sa mga nais magpagawa sa amin, napakaswerte nyo kasi wala sa vocabulary namin na manloko, manloko ng kapwa. Ang dami na po naming nagawan at marami pa po kaming projects na naka-lineups. So, ayun lang, napakasimple lang naman, magpapagawa kayo, magbabayad kayo. Tratuhan lang tayo ng maayos. So, ayan, diba? I-follow nyo rin po kami sa makakapanood. I-follow nyo rin po kami sa aming Facebook page na Sir Ray Pangmayaman. Road to 500,000 followers na kami, diba? Pero yung YouTube ko, diba? Okay lang YouTube, walang problema yan. Kasi kami sa totoo lang, hindi naman kami pera-pera. Ini-enjoy din talaga namin yung pagpapaganda ng bahay. So, ayan, i-share ko lang po ulit lahat po dito sa bahay, babataas na ka-PVC panels. Mas malinis pong tingnan ang PVC panels. Hindi mo na kailangan pinturahan. Madali lang, linisan lang. So, pasensya na kayo kasi kinabit ni Ray yung pero hindi niya kinabit lahat. So, tinago po muna namin. Ayan. So, doon sa mga followers, I mean subscribers ko sa YouTube channels, maraming pong salamat sa pagsuporta. Maraming salamat din po sa pag-intindi sa mga kung paano ako mag-vlog. Basta bahala na kayo. Basta kami, nag-share lang po kami ng ideas. Nakakahingal po talaga mag-vlog, kaya i-consider nyo na lang. So, marami pong salamat ulit.